Punto Bonito. Sa gitna ng kaliwat ka ng expose kaugnay sa umano'y dayaan noong mga nakaraang halalan, sinurpresa ni Senador Juan Miguel Zubiri kahapon ang sambayanan sa kanyang pagbibitiw bilang senador. Si Zubiri ang kauna-unahang senador na nagbitiw sa pwesto sa kasaysayan ng Pilipinas sa kanyang madamdaming privilege speech kahapon. Sa harap ng Diyos at sa harap ng tao ay nais kong pagtibayin na hindi ako nang daya at wala akong kinausap upang mandaya para sa akin sa halalan. Lahat ng akusasyon laban sa akin ay pawang walang katotohanan. Hindi lamang umano siya ang nasaktan. Higit sa lahat, hindi din umano niya maatim na patuloy na masaktan ang kanyang pamilya dahil sa politika. I'm not the only one who feels hurt because of the personal attacks against me and my family. I could feel how my wife has had sleepless nights. My father and my mother, especially my mother who has undergone 2 major brain operations, who is suffering constantly, physically and emotionally, together with my siblings who have been hurt and affected by such unfounded and baseless accusations. Inilahad rin ni Migs ang 32 batas na kanyang inakda o co-sponsored. Ilan sa mga ito ang Cooperative Code of the Philippines, Renewable Energy Act of 2008 at Mindanao Development Authority Act of 2010. Maliban naman sa kanyang mga nagawa sa 4 na taon bilang miyembro ng mataas na kapulungan, nilinaw nito na hindi pa tapos ang counter-protest na kanyang isinampa sa Senate Electoral Tribunal o SET sa protesta ng katunggaling si Attorney Coco Pimentel. Ngunit dahil sa nangyari, ilang katanungan ang napukaw sa isipan ng mga mamamayan. Una, ano ang mangyayari sa pending na protesta sa SET? Paano kung ideklara ng SET na si Migs ang talagang nanalo? Makababalik ba sa pwesto si Migs? At sakali namang makaupo na sa Attorney Coco sa Senado, mapapantayan kaya ng bar top-notcher ang napamalas na galing ni Migs? Na bagaman at hindi naman isang abogado ay hindi naman matatawaran ang nagawa sa Senado. Ayon sa election lawyer si Romeo Macalintal, hindi otomatikong papalitan ni Attorney Coco Pimentel si Migs. Kailangan pa umanong may deklara ng SET kung sino ang nanalo sa election protest. Kailangan nga raw mag-convene agad ang SET para mapagtuunan ng pansin ang dagdag bakanting nilikha ng pagbabad sa pwesto ni Migs. Samantala, sakali mang makaupo nga si Attorney Coco sa nalalabing kulang-kulang 2 taon bago ang 2030 national elections, maaaring mahirapan itong may sakatuparan na ang mga naising panukala sa napakaiksing panahon. Wala mang dudang dalubhasa sa batas si Attorney Coco. Malaking faktor ang suporta ng kanyang colleague, bagay na tila nakuha na ni Migs dahil din naman sa mga napatunay nito sa kanyang mga kasamahan. Suma total, maaring maging bragging right na lang ni Attorney Coco ang lahat. Para sa ilan, maaring defense mechanism, appeal to pity o kaya naman ay paglihis sa issue ang naging hakbang ni Migs. Gayunman, hanggang ngayon, nananatiling paratang ang lahat ng akusasyon. Maaring nakinabang siya sa dayaan. Wala rin ni isa man sa mga nagsilabasang testigo ang nagtuturo kay Migs sa direktang involvement nito. Pero isang bagay ang malinaw, mapabida at kontrabida man ng lipunan, matitino man o sa mandaraya, lahat sila naniniwala sa kakayahan nitong manilbihan. Bagay na sa bandang huli, maaring may pagmalaki ni Zubiri. Kung titingnan, hindi lang ang pagdepensa sa dangal at pangalan ng pamilya ang ginawa ni Migs. Pilit rin itong buuin ang nawasak na dangal ng kontrobersiya ng dayan. Hindi madali ang ginawa ni Migs. Hindi madaling lunukin ang pride. Hindi rin madaling isuko ang sinumpaang bukasyon para sa paninirbisyo. Politically speaking, maaring palakasin ng hakbang ni Migs ang kanyang political capital. Isang investment na kung isusugal sa halalan, malaking liyamado na. Maliban pa sa ang 4 na taon niya sa Senado, hindi mabibilang ng isang buong termino kahit maari pa rin ang 2 magkasunod na termino kung makababalik siya dito. It's a political move worth emulating. 1 step backward, 2 steps forward. In the end, maituturing pa rin panalo si Migs. Ako,
si Nino Bonito Padilla at yan ang punto ko. I am not actually retreating. I am merely advancing in another direction. Punto Bonito.